Saan kaya ako magpapalipas ng gabi nito? Kanina pa ako nag-iikot. Puno na ang mga kwarto. Wala na rin biyahe pa uwi. Tulong! Tulong! Hinahabol ako ng malaking hayop! Malaking hayop? Diyos ko po! Ano yan? Ang laking aso! Tulungan niyo ako! Dalapahin niyo ako ng buhay! Tabi dyan, Ineng! Baka ikaw ang malapa ng galit na aso! Ah! Ayoko pa mamatay! Sinakbal siya ng malaking aso! Aswang Radio. Ang aga naman ng sakmalan dito, boy! Kaya nga Pao. Atake kung atake. Aso nga lang ba talaga yun o aswang? What do you think? Ang hirap isipin kung ano nga ba talaga ang hayop na yun, no? Masusubok talagang trust issues mo rito kasi nga, kwentong aswang tayo rito. Pero baka aso nga lang talaga. Di ko rin maisip kung aswang ba kasi ang lakas naman yata ng loob mangabol sa harap ng iba. Yes. Malay mo naman, ganun niya talaga kabit yung lalaki. Kaya, for the habol talaga siya. Kung sa bagay, baka desperado siyang aswang kaya gagawin niya ang lahat, makuha niya lang ang gusto niya. Mismo, Poy. Nadali mo rin. Pero para masagot na ang katanungan natin, kung aso nga ba talaga yun o aswang, ituloy na kaya natin to. Mabuti pa nga, Pao. Pero bago tayo magpatuloy, kung hindi pa kayo nakafollow dito sa ating channel, Yes! please like, share, subscribe, and ring the bell para lagi tayong updated sa mga bagong uploads dito sa Aswang Radio. Let's go! Aswang Radio. Magandang araw po, Paula and Popoy. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Leslie. I'm 30 years old at nangyari sa akin to 6 years ago. Adventurous akong tao. Mahilig akong mag-explore at kung saan-saan talaga ako nagpupunta. Ginagawa ko kasing coping mechanism ang paglalayas ng bahay para makatakas sa mga problema ko sa bahay. Nakakahiyaman kasi para akong batang nagsusumbong sa inyo pero lumaki ako sa pamilyang may kaya. Pero kulang ako sa pagmamahal. Ako ang least favorite sa aming 5 magkakapatid. Pwede nga silang matawag na perfect family kung wala ako eh. Kumbaga, ako ang anak na laging isinasantabi. Imbis na sumama ang loob ko, umalis na lang ako. Ayaw ko kasing ipagsiksikan ng sarili ko sa isang maliit na espasyong hindi nakalaan para sa akin. 6 na taon nang nakalilipas. Pumunta ako sa isang piyesta. Hindi ko na lang po sasabihin kung anong lugar para iwas issue na lang din po. Masaya ang fiesta sa kanila. Very welcoming ang mga tao. At kahit dayo ka at hindi ka kilala, pakakainin ka nila. Inabot ako ng gabi. Hindi ko naman alam na limited pala ang oras ng biyahe roon. Wala na akong masakyan pa uwi. At ang masaklap pa, wala na ring available rooms na pwedeng tulugan sa isang maliit na hotel doon. Habang nag-iikot ako sa lugar, patuloy pa rin ang kasiyahan nila. Inabot na ako ng ulan sa daan. Hanggang sa isang matandang babae ang nagpatuloy sa akin sa malaki ngunit may kalumaan niyang bahay. Akala ko magiging ligtas ako ron. Napilitan ako manatili ng ilang araw dahil sa mga balitang may gumagala raw roon na dumudukot ng mga tao sa labas. Yun pala, nasa mismong pamamahay na ako ng mga nilalang na hindi ka palalabasin ng buhay sa teritoryo nila. Aray! Aray ko po! Ang sakit! Ako! Ito talagang asong to. Ilang beses na sinabihan ang may-ari na itali dahil nangangagat. May rabies pa naman yan.
May bahay pa pala rito? May tao. Nako, Ineng. Basang-basa ka sa ulan. Bakit hindi ka naman sumilong? Oh, siya, halika rito. Pumasok ka sa loob. Magkakasakit ka niyan. Hindi na po. Nakakahiya naman. Magtatanong na lang po ako sa inyo kung may alam kayong nagpapaupa ng kwarto kahit isang gabi lang. Wala po kasi akong mahanap eh. Ay, Ineng. Wala ka na talagang mahanap dyan dahil gabi na. Isa pa, piyesta kasi ngayon. Kaya maraming tao at mauubusan ka talaga ng paupahang kwarto. Ang mabuti pa, dumito ka na lang. Nagpapatuloy naman kami rito tuwing may okasyon. Tatatlo lang naman kami sa malaking bahay na to. Talaga ho? Ayos lang po ba sa inyo? Magbabayad na lang po ko. Total, ngayong gabi lang naman. Sinong kausap mo dyan, Isabel? Umuulan, pumasok ka na rito sa loob. Sandali lang! May makikituloy sa atin. Sino? Madali at papasukin mo na rito. Baka nauulan na yan sa labas. Halika na, Ineng. Pumasok ka na dito sa loob. Huwag ka nang mahiya. Inabot ka na ng ulan sa labas, Ineng. Ito ang tuwalya. Nakifiesta ka ba? Salamat po. Opo, nakisaya lang. Napadpad lang po ako rito kasi sabi nila dadalo raw yung paborito kong banda. Pinanood ko silang tumugtog kanina sa plaza. Pagkatapos sumama na rin ako sa prosesyon. Hindi ko naman po alam na limitado pala ang oras ng biyahe rito papuntang bayan. Wala na pong jeep o kaya bus man lang. Ay oo, hanggang alas 6 lang ang sasakyan dito at wala talagang bumabiyahe ng gabi. Kahit pa may okasyon, hindi sila nag-a-adjust ng oras. Kaya naman lagi ring okupado yung mga nagpapaupa ng kwarto kapag ganito. Kaya nasanay na lang din kami na eto, nagpapatuloy rito sa amin taon-taon. Opo, si Leslie. Makikituloy muna raw siya dito sa atin kahit isang gabi lang. Wala na kasi siya masakyang pauwi. Mag-isa ka lang? Wala kang ibang kasama? Wala. Sanay ako mag-isa lang kaya nagpunta ako rito ng mag-isa. Hindi ka ba natatakot? Kababayan mong tao kung saan-saan ka napapadpad. Oh, oo nga, Ineng. Tagasan ka nga ba? Taga Pampanga ho. Siya, iinitin ko lang ang mga handa natin kanina. Lalo na ang papaitan ng mainitan ng tiyan mo, Leslie. Apo, ikaw na lang sumama sa kanya papunta sa magiging kwarto niya. Pagkatapos ay dalahan mo na lang siya ng damit doon, no? Sige po. Tara na, Leslie. Doon ka na lang sa silid na may sariling banyo.
Delikado pa naman yun. Kapag pakiramdam mo ay para kang naglalaway, iyon na ang epekto ng kagat sa'yo. Kasunod po ba nun tatahol na rin ako? Loko-lokong bata! Gusto mo bang maging aso? Ayun na pala si Leslie, Lola. Oh, mabuti naman at bumaba ka na. Ang tagal mong maligo. Eto at may bagong bisita. Naubusan na rin ang tutulugan. Iniwan daw ng girlfriend dahil nag-away. Dinala raw ang sasakyan niya. Ay, kilala ko ho yan. Pero hindi ko alam ang pangalan. Siya po yung babaeng sinasabi kong hindi ako tinulungan kahit hinahabol ako ng aso. Tuloy nasakmal ako. Kung tinulungan kita, baka ako naman yung nakagat ng aso. Oh, kumusta ka naman? Ayos naman. Pasalamat na lang ako kay Manong kanina at dinala niya agad ako sa center. Siya rin nga naghatid sa akin dito. Sabi niya nagpapatuloy nga raw ang mga nakatira dito. Ayos yan at magkakakilala na pala kayong dalawa. O siya, mabuti pa ay kumain na muna kayo. Bisita kayo rito kaya kailangan namin kayo asikasuhin. Sigurado akong hindi pa rin kayo naghahapunan. Parang bagay ho yata ang papaitan sa alak na yan ah. Gusto mo ba? May mga alak dyan si Darwin. Uminom kayong dalawa kung gusto nyo. Sige po, hindi ko tatanggihan yan. Para mawala rin ho ang stress ko kahit papano. Hindi man lang talaga ako binalikan ng girlfriend ko. Sineryoso niya talaga yung pag-iiwan sa akin dito. Umupo ako pero kahit anong dami ng pagkain sa harap ko at kahit nagugutom, parang ayaw kong kumain. Hanggang sa maalala ko ang nakita ko sa kwarto. Makikisabat lang po sana sa inyo. Pero, pwede po ba akong makahingi ng bagong sapin sa kama? May dugo ko kasi nakalagay doon sa ngayon. Bakit may dugo? Hindi mo man lang ba tiningnan yun, Darwin? Ikaw talagang bata ka. Alam mo naman na ang huling nagkwarto ron madalas dumudugo ang ilong. Hindi ko siguro napansin dahil medyo malabo na ang mata ko. Papalitan ko na lang mamaya, Leslie. Sige, salamat. Oh, kumain na kayo. Baka lumamig pa ulit yung mga pagkain. Mukhang magsisimula na ang tag-ulan. Nagsisimula ng umulan. Ang sarap ho nitong papaitan. Sakto lang ang pait at ang asim ng lemon. Masarap talaga yan dahil ako ang may gawa. Espesyal kasi ang laman loob na ginamit ko. Ikaw, Wineng, hindi ka ba kakain? Masarap yung mga yan. Kumain ka kahit unti. Masamang matulog ng walang laman ng tiyan. Opo. Ay, ano po yun? Parang nanggaling sa ibaba. May basement po ba itong bahay nyo? Darwin, ang mga alaga mo sa baba, patahimikin mo. Alaga po? Nakakulong sa ilalim? Bakit? Kasi mas magiging wild po sila kung ikinukulong ninyo. Malalaking aso ang alaga ni Darwin. Kung hindi kanya ikukulong, baka malapa sa labas at magreklamo ang mga tao. Oo nga po, tama yan. At ikulong nyo na lang ang mga aso ninyo.
Punyeta ka! Pinapakain ka naman! Nananakit ka! Maghintay ka, hayop! Oh, ang apo mo! Agapito! Nakagat na yata sa ibaba! Tingnan mo nga kung napapaano ng batang yon. Sige, sandali lang at maiwan ko muna kayo dyan. Tangina! Isa pa at papatayin na kita! Animal cruelty kapag pumatay ng hayop. Mukhang iba na po yata ang nangyayari sa kanya sa ibaba. Hindi ko alam kung anong pagtutuunan ko ng pansin. Ang mga ingay at kalabog na nanggagaling sa ibaba o ang nakita kong kuko. Hindi ko sigurado kung kuko ng kung anong hayop yun pero maihahalin tulad siya sa kuko ng tao. Uy, kumain ka. Diet ka ba? Lola! Tulong! Sus, Mariosep! Ay, dyan na muna kayong dalawa. Nalapahan na yata ang apo ko. Sige po. Nakakatakot naman yata ang mga alaga nila. Parang hindi nangangagat, kundi nangangain ang buo. Kaya nga medyo nakakatakot. Ikaw, wala ka bang ibang nararamdaman? Ako? Wala naman. Bakit? May nararamdaman ka bang kakaiba? Hindi ko siya sinagot. Bagkos, sinubukan kong hanapin sa mangkuko ang nakita kong kuko. Pero kahit anong sando ko, hindi ko na yun mahagilap. Bakit nawala? Ibinalik ko yun dito sa mangkok ka. Weird mo ah. Tinatanong kita pero di ka sumasagot. Tapos may binubulong-bulong ka dyan. Kainin mo yan, masarap naman. Maarte ka ba? Hindi may hinahanap ako. May nakita kasi akong kuko ng tao rito kanina. Nag-hallucinate ka yata. Ako, mahirap yan ah. Sabihin mo na lang kung kailangan na ba kitang dalhin sa psychiatrist. Dadalhin kita kahit may kagat ako ng aso sa hita. Seryoso ako. Hindi ako nagbibiro. Tumayo ako para buksan ang malaking kaldero. Kung nasaan ang papaitan. Paulit-ulit ko yung sinandok at bawat sandok ko, palaki ng palaki ang mga mata ko hanggang sa mapahinto ako sa ginagawa dahil biglang bumalik ang dalawang matanda, akay-akay ang apo nilang duguan. Papatayin ko yung mga yan, Lola! Tumigil ka, Darwin! Hindi mo sila pwedeng patayin! Ano hong nangyari sa kanya? Bakit siya duguan? Kinagat siya ng sarili niyang mga alaga. Hindi ko alaga ang mga putangin ng hayop na yan. Huwag ka nang magsalita. Gagamutin ka na ng lolo mo. Kung maririnig nyo lang ang kabog ng dibdib ko, Paula and Popoy, baka nabingi na kayo. Sa sobrang kaba at takot ko, nanikip na ang dibdib ko. Pinagmasdan ko si Darwin na maingat nilang inihiga sa sofa at saka hubaran ng damit. Doon ko nakita ang napakalaking kagat niya sa tagiliran. Palibot yon at kakaiba ang hugis ng mga ngipin na bumakat. Masyadong malalim ang pagkakabaon. Kaya naman sobrang lakas din ang agos ng dugong nagmumula sa mga butas. Natakot akong baka ikamatay yun ni Darwin. Shit! Kagat pa ba ng aso yan? O kagat ng dinosaur? Grabe naman yan. Aswang Radio. Oh, wait. Pause muna tayo, Poy, ha? Kahit gaano ka ka-excited sa susunod na mangyayari, parang hindi ko kayang hindi ako mag-comment sa mga nangyari. Nararamdaman ko rin ang nararamdaman mo kaya gets na gets kita, Pao. Talaga? Oo. Siyempre, bitinin din muna natin ang mga listeners natin dito, di ba? Alam mo, katulad lang din natin ang mga yan. Yes, and
wala pa naman tayo sa kalahati ng story ni Leslie. Pero ang dami nang nangyari. Una, yung dugo sa kobre kama niya. According to her, marami raw ang mancha, di ba? Oo. Sure ba tayong galing yun sa pagdurugo ng ilong ng dati nilang bisita? Hindi nga tayo sigurado sa isang yan. Mas maniniwala pa nga siguro ako kung sinabi nilang tinagusan ang huling gumamit ang bedsheet nila. Paano tagos, boy? Nasa bandang ulo nga raw. Paano yun? Nasa ulo ang private part ni ate girl? Oy, sorry Pao. Sorry, mali ako. Oo nga naman, sa ulunan nga naman ang dugo. Pero, isa pa yung kuko. Tingin mo, kuko nga ng tao yun. Oy, naniniwala naman ako kay Leslie. Siyempre, alam naman natin ang itsura ng kuko. Ang tanong, saan napunta? Bakit biglang nawala? Kanina, di ba? At ano nga kaya ang nakita ni Sender habang sinasandok niya yung papaitan sa kaldero? Etong si sender natin marunong ding mambitin, no? Kainis? And alam na alam din kung paano tayo kunin. No? Oo nga. Pero ang pinaka nakakaintriga talaga rito, Pao, yung nangyari kay Darwin. Oh! Gaano ba kalaki ang mga alagang hayop nila? Yes, oo. Natawa naman ako kay Marvin. Kahit siguro ako, ganun ang masasabi kung nandun ako Si Marvin ang pang-balance sa happenings, no? Oo. Nandun na tayo sa mga nangyayaring nakakasuspecha, sabay bigla siyang babana. Kaya siguro iniwan niyo ng girlfriend kasi kengkoy. Baka epekto na ng kagat ng aso. Ang dami na nating sinabi, Poy. Nako, sure ako maraming nag-aabang sa kasunod na eksena. Kaya ano pa bang hinihintay natin? Ituloy na natin to. Yan din ang gusto kong mangyari, kaya let's go! Aswang Radio. Ayan ang tubig. Darwin, inumin mo. Gutom na siguro ang mga yon, kaya ganon. Tao po bang kinakain ng mga yon para lapain siya ng ganyan? Lumingon sa kanya ang dalawang matanda. Ay, joke lang po. Hindi po ba mas makakabuti para sa kanyang dalhin siya sa ospital? Baka po maubusan siya ng dugo. Huwag kang mag-alala. Marunong naman manggamot itong si Agapito, Ineng. Hindi ka mamatay ni Darwin yan. Hindi kakamatay? Seryoso pa kayo, Lola? Ngayon mas naiintindihan ko na bakit umalis ang tatay ko. Iniwat si Mama. At kung bakit... Tumigil ka na, Darwin. Hindi ito ang tamang oras para dyan. At may mga bisita tayo. Bahala nga kayo. Kayong dalawa. Umakyat na kayo sa mga kwarto nyo at magpahinga. Kami nang bahala rito. Ako na ho magliligpit sa mga pinggan. Hindi na. Ako na lang. At 12:00 na rin ang
Gusto kong makita kung ano ba talaga ang inaalagaan nila. Siyempre, napapaisip din ako. Hindi ko rin alam. Gusto ko lang naman malaman kung ano. Pero totoo ba ang sinasabi mo kanina na may nakita kang kuko? Mukha ba akong nagbibiro? Tinatanong ko lang. Alam ko rin namang nagsasabi ka ng totoo. Tsaka, alam ko rin talaga kung kanino galing yun. Ano? Kanino yun? Tsaka alam mo naman pala, pero bakit kinain mo pa rin? Masarap eh. Hindi rin naman siguro marumi yun. Kuko yun ni Lola Sabel. Nakita ko wala na siyang kuko sa hintoturo habang nagsasandok siya kanina. Baka natanggal. Ay, hindi ko rin talaga alam kung bakit kita kinakausap. Talagang nagsandok ka pa sa kaldero para lang may mapatunayan ha? Anong gusto mong iparating? Gawa sa tao ang papaitan? Wala akong gustong patunayan. Natakot lang naman ako. Tsaka alam mo ba kung ano yung nakita ko sa kaldero ha? Ano? Malalaking atay at baga. Hindi man lang nila ginayat-gayat. Yun lang pala. Akala ko naman kung ano. Dulo na to. Dito na ba ang kwarto natin? Oo, dito ako. Dyan ka siguro sa kabila. Sige. Good night, Leslie. Gusto mo ba dagdagan ko pa yung mga sugat mo ha? Talagang wala ring preno yung bibig mo sa harap ng ibang tao. Uminahon ka, Sabel. At baka naririnig ka rin nila sa itaas. Nakakaistorbo ka sa mga nagpapahinga na. Totoo naman ang sinasabi ko. At totohanin ko rin ang sinasabi kong kapag inulit pa nila sa akin ito. Papatayin ko na talaga sila kahit magalit ka sa akin, Lola. Hindi ito ang unang beses. Kung ang kalmot nila ay matitiis ko pa, ang ganitong pag-aabuso ay hindi na. Pasalamat na nga lang sila at ginawan ko pa ng paraan para hindi na sila magutom eh. Huwag ka mag-alala. Sinisiguro ko sa yung iyan na ang huli. Mabibigyan ko na rin ulit sila ng tamang pagkain. Pasensya na po sa abala, Lola Sabel. Istorbohin ko lang po muna sana kayo saglit. Itatanong ko lang po sana ang pamalit sa kobre kama ko. Ay, oo nga pala ano. Ay, pasensya na rin at nakakaligtaan ko na. Ay, halika. Natatakot ka ba sa mga nakikita mo, Ineng? Mahilig kasing mag-preserve ng kung ano-ano ang asawa ko. Yung mata ho, hindi po ba mata ng tao yan? Nako, hindi. Ano ka ba naman? Mata ng gorilla yan. Halos katulad lang ng mga eyeball natin ang kanila. Kaya, yan, akala mo mata ng tao. Ganun ho ba? Oo. Oh, siya. Eto na ang pamalit na sapin ng kama mo. Ayos lang ba sa'yo kung ikaw na ang magpapalit? Opo. Ako nang gagawa. Kaya ko naman. Huwag na po kayong mag-abala.
ipagtitimpla na rin kita ng gatas nang sa gayon makatulog ka na. Iaakit ko na lamang sa'yo ha. Sige po, Lola. Maraming salamat. Umakyat na ako sa itaas. Pinalitan ko na rin agad ang bedsheet. Maya-maya pa, umakyat na ang matanda. Dala ang sinasabi niyang gatas. Ibinigay ko na rin sa kanya ang lumang kobre kama. Matulog ka na ha. Huwag mo nang ibaba ang baso pagkatapos mong inumin ng gatas. Ipatong mo na lang dyan sa mesa sa gilid mo. Si Marvin mukhang mahimbing na yata ang tulog sa kabila. Sige po. Salamat po ulit. Nang lumabas si Lola Sabel, doon ko lang din naalalang mag-check ng cellphone ko. Wala ni isang tawag o message man lang galing sa pamilya ko para magtanong kung nasaan ako. Ibig sabihin, hindi nila ako naalala. Sanay na ako. Pero syempre, minsan hindi mo pa rin talaga maiwasang umasa. Alauna na nung mga oras na yun pero hindi ako nakakaramdam ng antok. Ininom ko na lang ang gatas na dinala ng matanda. Nagbabaka sakaling dalawin ako ng antok. Mabilis ko lang din naman yung naubos. Tsaka ako humiga sa kama. Effective nga ang gatas dahil pakiramdam ko nun, bigla na lang pipikit ang mga mata ko anumang oras. Pero bago ako takasan ng diwa ko, nakarinig pa ako ng malalakas na kalabog mula sa ibaba. Hindi sa unang palapag galing, kundi sa ibaba nun. Pasikat na ang araw nang magising ako. Pero ganun na lamang ang gulat ko nang makita ko sa ibaba ng kama si Marvin. Mahimbing ang tulog at nakabaluktot. Anong ginagawa ng isang turito? Bakit dito natulog? May kwarto naman siya. Good morning. Anong ginagawa mo rito? Bakit ka pumapasok sa kwarto ng may kwarto? Kumakatok ako kagabi, pero parang ang sarap yata ng tulog mo. Hindi kasi ako makatulog dahil ang ingay sa ibaba. Parang may nagwawala. Ang lakas kaya. Kaya natakot ako tapos napaisip ako kung bakit hindi ka man lang nagigising sa ingay. Tulog mantika ka ba? Hindi ko alam. Pero bago nga ako makatulog, may narinig nga ako na kumalabog. Nagpaalam naman ako sa yung makikitulog ako rito habang tulog ka. Parang namamahay rin kasi ako eh. Bandang 3:00 nga naalimpungatan ako. Si Lolo Agapito kasi pumasok dito sa loob. May dalang halabas. Tapos nakita niya ako rito sa ibaba. Tumabas na rin siya. Ha? Bakit naman siya papasok dito? Tapos may dala pang halabas? Oo nga. Pero hindi ko rin sigurado. Antok na antok kasi talaga ako. Hindi ko na rin siya natanong. Ang weird. Ano nga kayong itinatago nila sa baba at bakit ang ingay? Ewan ko. Uuwi ka na ba ngayon? Oo, magpapaalam na rin ako sa kanila. Sabay na pala tayo kung ganun. Gising na ba kayo? Mag-aalmusal na. Pinatatawag na kayo ni Lola sa baba. Oo pare! Susunod na lang kami sa baba! Tara na, bumaba na tayo doon. Hindi ko na masyadong ginawang big deal ang pakikitulog ni Marvin sa kwarto ko at baka talagang natakot din siya. Hindi ko naman alam kung ano ang nangyari. Hindi naman ako tulog mantika, sa katunayan nga ay mabilis akong magising sa kaunting ingay o kaluskus lang, kaya naman nagtataka rin ako kung bakit hindi ako nagising sa ingay na sinasabi niya. Nang makababa kami, magiliw na naghahanda sa hapag ang dalawang matanda habang si Darwin mukhang nanghihina pa rin. Namumutla na nga ang labi niya nung mga oras na yun kaya naman nababahala ako. Oh, nandyan na pala kayo. Halina, kumain na tayo.
Kamusta ang naging tulog ninyo? Masarap ba? Itong si Leslie, mukhang nasarapan naman sa tulog niya. Hindi nagigising kahit maingay. Tungkol doon sa ingay na naririnig nyo, hindi rin ako pinatulog noon. Hindi naman ingay ng mga alaga namin yon. Eto nga at napuyat ako. Salamat nga po pala, uuwi na rin po ako nito. Nako, Ineng. Masamang balita dahil hindi ka makakauwi ngayon kahit na gustuhin mo. Kumakalat na ang balita na may pagala-galang masamang loob ngayon dito sa baryo. Kanina lang daw madaling araw ay may isang pamilyang pinatay. Pero hindi pa nahuhuli. Sarado ang daan at may mga pulis na nakabantay. Ang bawat papasok at lalabas dito sa barangay iniimbestigahan. Totoo po ba? Hindi po ba talaga posibleng makalabas kami? Ito rin daw po kasing si Marvin bahalak na rin umuwi at sabay na sana kami. Subukan nyo. Baka palabasin din naman kayo ng mga polis. Hindi pwede at baka ipahamak nila. Sa tingin ko nga yung mamamatay tao na yon din ang nanloob sa atin. Kaya nagkagulo ang mga gamit dito. Po? Ibig sabihin, nakapasok dito sa bahay niyo? Baka po mas lalong delikado para sa amin kung mag-i-stay pa kami rito. Kaya po ba kayo may dalang halabas kagabi nung pumasok kayo sa kwarto? Oo. Tinignan ko lang kung ayos kayo. Kinabahan nga ako nung hindi kita nakita sa kwarto mo. Akala ko lumabas ka. Nakahinga lang ako ng maluwag nung makita kita sa kwarto ni Leslie. Sakto rin po pala at nabantayan ko rin siya. Kung pinasok na po ng masamang tao ang kwarto niya, baka hindi na yan nakasigaw sa sarap ng tulog. Nagulat na nga lang po siya nung naandun na ako sa kwarto niya kaninang umaga. Maniwala kayo sa amin. Mas delikado kung lalabas kayo. Malakas ang loob ng taong yon at gagawa yun ng krimen kahit saan. Kahit pa sa maraming tao. Siguro mga 1 o 2 araw pa hanggang sa mahuli lang nilang kriminal. Doon pwede na kayong umuwi. Bakit hindi nyo sila hayaan kung gusto nilang umuwi? Pwede ko rin namang silang samahan hanggang sa makalabas sila ng barangay natin. Oo nga po, sa tingin ko po pwede yon. Ay, hindi pwede Kapag may nangyaring masama sa inyo sa labas, cargo de konsensya pa namin kayo. Dahil hinayaan namin kayo na umalis. Dumito na muna kayo hanggang sa maging maayos ang lahat. Ayon sa narinig ko, uso na naman daw ang bentahan ng laman loob sa black market. Kaya talamak na naman ang mga pandurukot at pagpatay ng mga taong halangang kaluluwa para sa pera. Kung ganun ho, sige. Dito na muna ako hanggang sa pwede nang makalabas ng hindi hinaharang. Ikaw, Leslie, susubukan mo bang umuwi? Magsasabi rin muna siguro ako sa pamilya ko. Hindi ko kasi sila nasabihan Baka mamaya nag-aalala na rin sila sa akin. Tama yan. At ikaw naman, Darwin, hindi ka rin muna pwedeng lumabas. Dito ka lang sa bahay. Walang lalabas ng bahay. Aswang Radio. Ako lang ba, Pao? Pero there's something fishy. Oh. Hindi ko alam kung naaamoy mo rin ang naaamoy ko, pero may mali May mali talaga sa mga nangyayari. Exactly. May nafe-feel din akong kakaiba na hindi ko mawari. Sa mag-asawang matanda, no? Mhm. Kasi ang weird na may maingay sa bahay nila ng 10 oras ng gabi. May pumasok nga raw sa bahay nila, diba? Bakit hindi nahuli ni Lolo Agapito? Kung matagal ang ingay, mas mataas ang chance na nahuli niya na yun. Lalo kung narinig niya agad. Baka natakot. Sorry po, hindi ako makapag-isip ng maayos dahil nadadala rin talaga ako sa mga nangyayari. I mean, wala naman gaano pero bawat eksena kasi akala mo wala lang. Pero alam mo na talagang may nangyayari, may mga detalye na mag-iiwan talaga ng maraming question mark sa utak mo. Pero alam mo kung anong pinakatumatak sa utak ko? Alin? At talagang kinilabutan ako. Saan po? Saan? Doon sa nakita niya sa loob ng kwarto ng 2 matanda. Ang creepy! Ay, oo, tama ka dyan. Lalo na yung 2
mata tapos palutang-lutang. Grabe, tumatayo yung mga balahibo ko doon talaga kanina. Ako, ituloy na natin to. Tingin ko talaga ay may malalaman tayong kakaiba eh. Ah, sige boy. Aswang Radio. Bakas ang pagtutol sa mukha ni Darwin. Pero wala na rin siyang nagawa sa utos ng lola niya. Nagkatinginan kami ni Marvin. Nang matapos kaming mag-almusal, lumabas ako ng bahay nila at nagpunta sa bakuran para sana tumawag sa mga magulang ko. Elevated din ang unang palapag ng bahay nila. Kaya kapag lumabas ka, may ilang baitang ng hagdan para makababa. Nakita ko ang isang maliit na pinto sa silong. Mukhang sa loob nun, nakakulong ang mga sinasabing alaga nila. Nang maalala ko kung anong dahilan kung bakit ako lumabas, kinuha ko ang cellphone ko sa bulsa at tinawagan ang daddy ko. Hello, sino to? Dad, si Leslie to. Hindi ba nakasave ang number ko sa'yo? Oh, ikaw pala. Bakit ka napatawag? Dad, baka ho kasi hindi ako makauwi ng ilang araw. Delikado po kasi. Istran, Akala ko naman kung ano na. Walang problema kung hindi ka muna makakauwi. Kahit nga wag na. Total, ganun din naman eh. Para ka lang border dito sa bahay. Sige na, ibababa ko na tong tawag kung wala ka namang ibang importanteng sasabihin. pero paano po kung ito na pala yung huling makakausap niyo ko? Matanda ka na para sa mga ganyang klase ng drama, Leslie. Umuwi ka kung kailan mo gustong umuwi. Hindi ka naman namin hinahanap eh. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko nang ibaba ni Daddy ang tawag ng hindi man lang ako hinintay na makapagsalita pa. Pagtalikod ko para sana bumalik na sa loob, nakita ko si Marvin na mukhang narinig pa yata ang pagdadrama ko kay Daddy. May problema ba? Hindi ka okay sa family mo? Wala naman. Huwag mo nalang isipin kung ano man ang narinig mo. Ano yun? Narinig mo ba yun? Sasagot pa lang sana ako sa kanya nang sumuot sa ilong ko ang isang hindi pamilyar na amoy. Mabaho, masangsang, para siyang bulok na isda. Nakakasuka. At nang mapalingon ako sa maliit na pintong nakita ko kanina, sa maliit na siwang sa ilalim, may nakita akong tumatagas na kulay itim na likidong malapot. At sa tingin ko, yun ang naaamoy ko. Naaamoy mo ba yun? Oo nga no. Ang lansa. Saan galing yun? Doon yata. Tinuro ko sa kanya ang maliit na pinto at muntika na akong mapatalon sa gulat nang may kulay abong dila na akong nakita ron. Akala mo'y ahas na gumagapang at pilit na inilalabas yun sa makipot na siwang sa ilalim ng pinto. Takte! Ano yan? Parang dila. Umano kayong dalawa dyan? Pumasok na kayo rito sa loob. Baka magwala ang nakakulong dyan sa loob. Naamoy niya kayong dalawa. Baka mamaya matulad kayo sa akin kapag pinilit niyang makalabas. Ano ba kasi ang alaga nyo? Hindi nyo rin ba pinaliliguan? Ang baho eh. Huwag na kayo masyadong maraming tanong. Pumasok na lang kayo rito. Wala na kaming nagawa ni Marvin, kundi ang pumasok ulit. Abala ang dalawang matanda nang makapasok kami ulit. Mukhang wala talaga sa mood si Darwin. Dahil nang makapasok kami, dumiretso lang ulit siya sa sofa at humiga. May gusto ba kayong ulamin para sa tanghalian natin? Pwede pong mag-request. Gusto ko ho sana na sisig eh. Masarap po yun. Lalo na kung maskara ng baboy ang gagamitin. Mukhang pamulutan niyang gusto mo, bata ha. Pero sige, magluluto ako niyan. Pero mas masarap ang sisig sa hapunan at ihawin mo na ang maskara para mas masarap. Ikaw ba, Leslie? Anong gusto mong ulam? Mag-isip ka na ng masarap.
Kahit ano na lang ho. Hindi naman po ako mapili sa pagkain. Sigurado ka sa kahit ano. Oh, gusto mo ba akong tulungan magluto? Ayoko ho. Kayo na lang. Hindi ka man lang talaga nahiya o nagdalawang isip tumanggi. Ayaw kung ayaw. Hayaan mo siya kung ayaw niya. Napagtanto ko rin kasi na mas mabuti nga kung hindi siya mapagod ngayong araw. Siya, kung naiinip kayo rito, pwede namang magsiakyat na muna kayo sa mga kwarto nyo. Ipapatawag na lang namin kayo kay Darwin kapag oras na ng pananghalian. Hindi na kami sumagot. Umakyat kami sa itaas at doon lang kami malayang nakapag-usap ulit ng maayos ni Marvin. Sa tingin mo ba may tinatago sila? Oo, yung hayop na itinatago nila sa basement. Sa tingin ko kakaibang nila lang ang nandoon at hindi normal. Ano naman kaya? Hindi ko rin alam. Parang habang tumatagal tayo rito, mas nararamdaman kong hindi na talaga tayo ligtas. Parang hindi lang basta hayop ang tinatago nila eh. Grabe ka naman. Hayop nga lang siguro talaga yun. Ano namang nilalang ang aalagaan nila kung delikado? Sa tingin mo, anong klase ng hayop ang may kayang kumagat ng ganun kalaki? Honestly, hindi ko rin alam. Pero kung pakiramdam mo hindi tayo magigiligtas dito habang mas tumatagal, siguro bukas na bukas din, umalis na tayo rito. Makakalusot naman tayo siguro sa mga pulis na sinasabi nilang nagbabantay sa labas. Malinis naman ang mga konsensya natin para tayo ang paghinalaan nilang gumagalang mamamatay tao. Mabuti pa nga sigurong ganun na lang. Siguro naman bukas mapapapayag na rin natin sila. Wala na silang magagawa kung magpupumalit tayong umuwi. Tahimik ang naging kasunduan namin ni Marvin. Wala namang espesyal na nangyari sa buong maghapon. Nang sumapit ang gabi at nakapaghapunan na rin kami, inaya ni Marvin na uminom si Darwin. Hindi rin naman tumanggi ang nahuli. Hindi naman po ako umiinom. Pero nung mga oras na yon, hindi ko alam kung bakit sinubukan kong uminom ng beer. Sabi kasi nila, kapag daw uminom ka ng alak, pansamantala mong makakalimutan ang mga problema mo sa buhay. Kaya naman uminom din ako kasabay nila. Mapait po pala ang lasa ng alak. Kaya hindi ko mahinuha kung bakit may mga taong gustong-gustong uminom. Siguro yung mga mahilig, maraming dinadala sa buhay. Nagpapakalasing sila para sandaling makalimot. Pero bakit po ako? Bawat lagok ng alak, mas lalo lang sumasakit ang lahat. Hinay-hinay sa pag-inom, Darwin. Baka nakakalimutan mo hindi ka pwedeng magpakalasing. Hinayaan ka lang namin ng lolo mo para mapagbigyan itong mga bisita natin kahit na papaano. Hayaan nyo na ho akong malasing. Kung malalasing man ako, hindi ako magpapalagi sa inyo. Ito pa ang isang beer, Neng. Pagkatapos niya, naitama na. Sapat na yan para makatulog ka ng maimbing ngayong gabi. Mukha pa namang may dinadamdam ka. Tama na nga ho siguro to. Medyo umiikot na rin po ang paningin ko. Pagkatapos nitong isa aakyat na rin ako. Susunod na lang din ako sa iyo sa taas, Leslie. Huwag ka nang magugulat kung pagising mo, nandun na ako sa kwarto mo, ha? Bakit ka naman makikitulog sa kwarto niya kung may sarili ka namang kwarto? Isa pa, may nobya ka, hindi ba? Malamang, magagalit sa iyo yun kapag nalamang may ibang babae kang kasamang natulog sa iisang kwarto. Hindi niya naman po malalaman. Tsaka hayaan niyo na po yun. Nakipaghiwalay na rin naman siya sa akin bago pa niya ako iwan dito sa lugar na hindi ko naman kabisado. Hindi niya nga rin po ako naalalang kumustahin kung ayos lang ba ako. Halos hindi ko na masundan ang lahat ng pinag-uusapan nila. Pinilit ko na lang talagang ubusin ang huling beer na ibinigay nila.
Pinilit ko na lang talagang ubusin ang huling beer na ibinigay nila. Pagkatapos ay nagpaalam na rin ako para umakyat. Nagpresenta pa si Darwin na ihatid ako. Marami na ang nainom nila nung mga oras na yon pero parang hindi na siya tinatamaan, habang si Marvin naman ay mukhang pabagsak na. Nakatulog ako agad pagkahiga sa kama. Naalimpungatan na lang ako mga bandang 11:00 nang marinig kong pumasok si Marvin, pero hindi sa kwarto ko kundi sa kabila. Narinig kong bumukas at sumara ang pinto niya. Pero dahil yata sa tama ng alak kaya nakabalik din ako agad sa pagtulog. Pero muli akong nagising nang maramdaman kong parang may nakadagan sa akin. Tanggapin mo ang alay na to, kapalit ng walang hanggang kalakasan at buhay dito sa mundong ibabaw. Hasipehang oblasyonem in komunikasyon proetenar roborehebita hikientera. Tuluyan akong nagising nang sumuot sa ilong ko ang pamilyar na amoy ng lansa at sangsang. Pagmulat ng mga mata ko, labis akong nagulat nang makita si Lola Sabel. Nakatayo sa harap ko at may hawak na itim na kandila. Patay ang ilaw, pero alam kong siya yon. Dahil na rin mismo sa liwanag ng bagay na hawak-hawak niya. Akma akong tatayo, pero hindi ako makabangon. Dahil nakatali ang mga kamay at paa ko sa bawat sulok ng kama. Lola Sabel, anong ginagawa nyo? Anong sinasabi nyo? Bakit nakatali ako? Pasensya na, Ineng. Nagising ba kita? Ano pong nangyayari? Pakawalan niyo po ako rito! Hindi pwede. At ikaw na ang gagawin naming alay sa alaga namin na gutom at naglalaway. Takot na takot po ako ng mga oras na yon, Paula and Popoy, dahil paglingon ko sa gawing kaliwa kung nasaan ang pinto, doon ko na tuluyang nakita ang nilalang na tinatawag nilang alaga nila. Ang nilalang na pinanggagalingan ng naaamoy kong napakalansa. Isang malaking aswang, halos kasing laki ng isang oso ang nakita ko. Ang balat nito ay parang pinagsamang balat ng aso at unggoy. Kulay abo at puno ng mga sugat na tila kinakain ng mga uod. Ang mga mata nito ay kulay pula, parang mga uling na naglalagablab sa dilim. Ang bibig naman ay napakalaki, puno ng matutulis at maiitim na ngipin na tila mga sibat. Mula sa bibig nito ay may tumutulo pang malapot at maitim na likido. Ang mga kuko nito ay mahaba at matutulis, parang mga kutsilyo. At ang pinaka nakakatakot, parang mismong si kamatayan na ang humihinga sa harapan ko. Nanginginig ang aking mga tuhod at halos hindi na ako makahinga. Alam kong sa anumang oras ay maaari na akong kainin ang halimaw na yon. Ang mga mata nito ay nakatitig sa akin at tila binabasa ang aking kaluluwa. Handa na akong mamatay ng mga oras na yon. Tahimik na lang akong napapadasal. Pakawalan niyo po ako rito! Mahawa po kayo sa akin! May pamilya pa po ako naghihintay sa akin makauwi! Ayoko po makain ng halimaw na yan! Hanapin ako ng pamilya ko! Totoo bang hinihintay ka nila? Hahanapin ka nga kaya nila. Sa pagkakarinig ko kasi kanina kay Marvin, habang nagkukwento siya ng lasing, parang ayaw naman sa'yo ng pamilya mo. Mag-aalala po sila sa akin. Lolo Agapito, please. Huwag niyo pong ilapit sa akin yan. Nagmamakaawa na po ako sa inyo. Marami pa po akong gustong gawin sa buhay.
Marami pa akong gustong puntahan. Please. Hindi po ganitong klase ng katapusan ang iniisip ko mangyayari sa akin. Please. Please po. Ayoko pang mamatay. Pasensya na, Ineng. Pero mukhang gustong gusto ka talaga ng mga alaga namin eh. Kaya nga patay ang pag-iingay nito mula nung gabing dumating ka. Naamoy ka kasi niya. At naamoy ka rin niya kay Darwin kaya nakinagat ang apo ko. Kung hindi namin papawiin ang gutom nito, kami ang kakainin niya at ayaw namin mangyari yon. Tulong! Tulungan niyo ako! Marvin! Marvin! Tulungan mo ako rito! Mga halimaw sila! Kahit anong sigaw at tawag mo kay Marvin, hindi kanya matutulungan. Sinadya naming lasingin siya at ngayon ay kasama niya si Darwin. Hulaan mo kung anong nangyari sa kanya. Baka nga, mas nauna pa siyang makain ng isa pa naming alagang aswang. Hindi! Mga halangang kaluluwa ninyo para mag-alaga ng mga aswang! Mas masahol pa ang mga tulad ninyo sa demonyo! Kayo ang dapat kinakain ng mga alaga niyong hindi dapat nababagay dito sa mundo! Naisagawa mo na ba ang ritual sa Bell? Eto nga at hindi ko natapos dahil nagising siya. Ang sabi ko naman kasi sa'yo, lasingin mo. Nasa gayon masarap ang tulog. Malas niya. Nagising pa siya. Kung tulog at lasing sana siya, hanggang ngayon, hindi niya sana malalaman ang malagim niyang sasapitin. Masasaktan patuloy siya. Hayaan mo na. Lasing man o hindi, kakainin pa rin siya ni Uno at mamamatay pa rin siya. O siya, ituloy mo na ang ritual. Ulitin mo mula umpisa. Baka kapag nagkamali tayo, hindi suklian ng mga ninuno ang alay natin para sa kanila. Tanggapin mo ang alay na to, kapalit ng walang hanggang kalakasan at buhay dito sa mundong ibabaw. Hasipehang, oblasyonem, inkomunikasyon, ruetenar, roborehebita, hikintera. Mula sa mga ninuno sa kaitaas-taasan, tanggapin ninyo ang isang to. Marapat lamang na gantimpalaan kami kapalit sa buhay ng isasakripisyo namin. Maliit man o malaki, lubos naming pasasalamatan at patuloy naming gagawin ito kumpara sa tawag ng inyong laman. Tanggapin mo ang alay na to. Kapalit ng walang hanggang kalakasan at buhay rito sa mundong ibabaw. Akipehang koptean, incomutation, pro aterna, labori et vita, hikintera. Mukhang tagumpay nang naisagawa ni Darwin ang gawain niyang pagpapakain kay Dos. Hindi magtatagal ay madadagdagan pa sila ng isa. Mas marami sila ay mas magiging masaya para sa atin. Ngayon, si Uno naman ang kakain ng kanya masarap na alay. Pakawalan niyo ako rito! Kapag ako nakaalis dito, kayo ang papatayin ko! Hindi ko alam kung para sa inyo ginagawa to, pero hindi to tama! Mga tao kayo, pero wala kayong moral at konsensya! Wala nang lumalaban ng patas ngayon, Nineng. Kahit ano pagsabing masasakit na salita, hindi na kami tatablan yan. Umabot kami ng ganito katanda dahil din sa mga halimaw na tinatawag mo. Kung para sa'yo, halimaw sila, sa amin, mga biyaya sila. Ang Diyos ninyo, ano bang binibigay sa inyo? Hindi ba't pasakit lang din naman?
Mga demonyo! Buhay pa kayo, pero sinusunog ng mga kaluluwa ninyo sa ilalim ng lupa. Hindi kayo dapat nabubuhay pa. Tanggapin nyo na lang na lahat tayo ay darating sa kamatayan. Oo nga, alam namin. Ang pinagkaiba lang mas mauuna ka sa aming mamatay. Pasensyahan na lang sa pamilya mo. Wala na silang hihintayin umuwi. Huwag kang lalapit sa akin! Halimaw ka! Akala ko, yun ang magiging katapusan ko. Sobrang lapit na sa akin ang aswang na tinatawag nilang Uno. Halos masok na ako sa amoy nito dahil sa distansya naming dalawa. Ang malapot niyang kulay itim na laway ay tumutulo na sa dibdib ko. Dinilaan niya ang pisngi ko at halos magwala na ako mula sa pagkakatali. Kung ano-anong mura na ang isinigaw ko, tinawag ko na rin ang lahat ng santo. Para akong naghihintay ng himala nung mga oras na yon. Matindi ang naging pagdarasal ko. Hanggang sa dininig ako ng Diyos na minamaliit ng dalawang matanda. Lolo! Lola! Itigil nyo na yung ginagawa nyo! Pasensya na pero hindi ko na kaya to. Hindi ako tulad ninyo. Gusto kong maging normal na tao. Ano bang sinasabi mo riyan, Darwin? Ayan ka na naman sa katigasan ng ulo mo. Hinahadlangan mo na naman ng mga bagay na para din naman sa ikabubuti natin ng lolo mo. Kailan ka ba titigil ha? Nasaan na si Dos? At bakit buhay pa yung Marvin na yan? Hindi ba't sinabi kong ipakain mo yan kay Dos? Pasensya na ho, pero mukhang malakas ako rito sa kumpare ko eh. At talagang may pangalan pa ang aswang na alaga ninyo ha. Dos? Si Dos ba kamo? Wala na. Imbis na makain niya ako, siyang pinatay ko. Nag-good night at sleep well na ako sa kanya. Ano? Ano ginawa niyo sa kanya? Darwin, ano sa tingin mo ang ginagawa mo ha? Bakit mo pinatay si Dos? Tiyak na gagantihan tayo ng mas mataas sa kanila sa ginawa mong yan. Sinunog ko na siya ata ng mga oras. Masusunog na rin tong buong bahay. Kung hindi kayo mapipigilan sa ganito niyong gawain, mas mabuti pang sabay-sabay na lang tayong mamatay rito. Hindi! Lapastangan ka, bata ka! Wala kang utang na loob. Pagkatapos ka namin palakihin at kalingahin itong lolo mo, baka nakakalimutan mo kami ang nag-aruga sa'yo matapos kang iwan ng mga magulang mo. Tapos, ganito pa ang isusukli mo sa kabutihang ginawa namin. Kabutihan? Nasaan ang kabutihan sa ginagawa niyong to? Alam niyo sa sarili ninyo ang dahilan kung bakit nila ako iniwan. Sa totoo lang, sobrang sama ng loob ko sa inyong lahat. Pero lahat yun kinimkim ko. Umalis si Papa dahil hindi niya matanggap na ganito ang magulang na mababaeng mahal niya. Umalis si Mama dahil ayaw niya sa ganitong sistema. Pero kung sila tumakas, ako tatapusin ko na to. Hanggang dito na lang ang kahibangan ninyo. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Pasensya na. Pero ito na lang natitira kong pagpipilian. Mas pipiliin kong maging mabuti kaysa mandami ng buhay ng mga inosenteng tao. Gusto kong maging normal nang walang halong takot sa araw-araw na baka kapag nagkataon, ako ang lalamunin ng mga aswang na tinatawag ninyong biyaya. Marvin, kalagan mo si Leslie. Maganda tayo. Tumigil ka, Darwin! Kung ano man yung binabalak mo, huwag mo nang ituloy. Inuutusan kita bilang lola mo. Kahit ilang ulit mo ang utusan ngayon, hindi na kita susundin. Sapat na ang naging pagtitimpi ko. Apo, ganito ba ang gusto mong pagre-rebelde? Kung ganyan lang din naman ang gagawin mo sa amin ng lola mo, mas mabuti pang pati ikaw ay pakain na lang namin kayo, no? Kung kakainin niya ako, isang malaking pagkakamali na ako ang palagi niyong pagbabantay sa kanila. Ako ang ginawa ninyong tagapangalaga. Nagawa lang nila akong kagatin
dahil sa amoy ni Leslie na kumapit sa akin. Pero kung hindi nila yun magagawa. Maamo lang sila sa inyo ngayon dahil akala nila papakainin nyo sila. Hibang kang bata ka! Kami ang amo nila! Talaga ba? Sumipol ng malakas si Darwin. Parang tinatawag ang halimaw para lumapit sa kanya. Nang marinig siya ng aswang, bigla siyang lumayo ng kaunti sa akin at lumingon ito sa gawin niya. Ilang saglit lang, dahang-dahang humakbang ito palapit sa kanya. Nabitiwan ni Lolo Agapito ang kadenang nakatali sa liig nito. Mabilis na lumapit sa akin si Marvin para kalagan ako sa pagkakatali ko. Sinubukan pa siyang pigilan ni Lola Sabel sa ginagawa niya pero tinulak lang ito. Wala nang pakialam kahit matanda na ito. Hindi maaari. Kami ang amo mo, no? Ako ang mas kinikilala nilang amo. Ngayon, kayo ang magiging alay sa kanya bilang katapusan ng lahat na ito. Uno, kainin mo na sila. Wala kang dapat na itira. Walang hiya ka, Darwin! Agapito! Oh no! Huwag mo kainin ang asawa ko! Hindi kami ang dapat mo kainin! Hindi kami ang mga alay para sa'yo! Huli na ang lahat. Napaiwas na lang ako ng tingin nang walang kahirap-hirap na kinain ng aswang ang matandang lalaki. Lumalagatok ang mga buto nitong tumatama sa matatalas ng ngipin ni Uno. Akala ko sapat na yun. Pero hindi man lang pinigilan ni Darwin ang aswang nang isunod nito ang lola niya. Nabitiwan na lang ng matanda ang hawak niyang kandila na tumilapon sa kumot at agad na nagliyab. Wala na ang dalawang matanda, pero ang tunay na kalaban ay buhay pa. Para sa katahimikan ng lahat, dito na nagtatapos ang lahat. Para sa mga namatay at ginawang alay, hindi na yan maulit-ulit. Maninindigan ako. Kahit kapalit nito ang sariling pamilya ko. Matapos kainin ng aswang ang mag-asawa, binuhusan ng gas ni Darwin ito. Mabilis itong nagwala at hindi alam ang gagawin nang sumagi siya sa nagliliyab na apoy. Sumisigaw ang aswang sa sakit dahil sa nalalapnos niyang kulay abong balat. Umalingaw-ngaw ang huling sigaw nito sa buong paligid bago siya tuluyang lamunin ng apoy. Tara na! Kailangan na nating umalis bago pa matupok tong buong bahay. Halos kalahati nito kahoy. Salamat. Salamat sa inyong dalawa. Iniligtas niyo ako. Akala ko mamamatay na ako. Oo na, alam namin na para kaming superhero sa pagligtas sa'yo. Pero mamaya na yung drama at baka masunog din tayo rito. Hindi ka nga namatay dahil sa aswang. Nakremate ka naman ng buhay. Nagmadali kami sa pagtakbo sa labas ng bahay kasama si Darwin. Nang makalabas kami, wala na siyang ibang nagawa kundi tingalain ang nasusunog nilang bahay. Ito na yun. Dito na nagtatapos ang lahat. Huwag ka nang mag-alala pare. Pwede ka pa namang magsimula ng panibagong buhay. Yung wala nang kailangang sundin at alagaang aswang. Salamat, Darwin. Habang buhay kong tatanawing utang na loob ang pangalawang buhay ko sa'yo. Ngayong malaya ka na, maging masaya ka sana sa buhay mo at sa landas sa tatahakin mo. Bilib ako sa naging tapang at lakas ng loob ni Darwin para piliin kami. Kaysa sa sarili niyang pamilya. Pagkatapos pa nun, nakauwi ako ng buhay. Si Marvin, isinama si Darwin sa Bulacan para tulungang makapagsimula ng panibago niyang buhay noon. 6 na taon na rin po ang nakalilipas pero tila sariwa pa rin ang lahat. Maniniwala po ba kayo kung sasabihin kong asawa ko na si Darwin ngayon? Opo, totoo po yan. Kahit po kasi nagkahiwalay kami ng landas pagkatapos ng trahedyang yon,
nagkaroon pa rin kami ng communication hanggang sa na-develop po kami at nahulog ang loob sa isa't isa. Hindi po naging madali ang lahat pero nakaya namin. Tuluyan na po akong umalis sa bahay dahil wala po talagang improvements sa relasyon ko sa pamilya ko. Pero bago po ako umalis, doon po nila inaming ampun lamang ako at tanggap nila kung aalis na ako. Dahil na rin mismo sa kagagawan nila. Napatawad ko naman na po sila at nagpapasalamat din ako na kinupkup nila ako. May 2 na po kaming anak ni Darwin ngayon. Isang 4 years old na lalaki at baby girl na mag-iisang taon. Ipinangako po namin sa isa't isa na bubuo kami ng isang pamilya na masaya at walang samaan ng loob. Bago po matapos ang sulat kong ito, gusto ko po sana kayong tanungin, Paula and Popoy, at pati na rin po ang mga nakikinig sa channel na ito. Kung kayo po ba ang nasa sitwasyon ni Darwin, makakaya niyo po bang ipakain ang sarili mong kadugo sa aswang para mailigtas ang mga taong hindi mo pa naman lubos na kilala? Sana po talaga mapili ang kwento kong ito. Maghihintay po ako palagi at sana rin ay sagutin niyo po ako. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Aswang Radio. Wow! That was another intense story, Poy! Grabe! Pero bago tayo magpaalam dito sa Aswang Radio, hindi natin pwedeng palampasin ang tanong ni Leslie, ha? Oo nga, Hmm. ang tanong niya, kung kayo ba ang nasa sitwasyon ni Darwin, ipapakain niyo ba ang sarili niyong kadugo para lang mailigtas ang mga taong halos hindi niyo naman lubos Oy! na kilala? Ang lalim nun. Ang hirap sagutin kung hindi mo pa talaga nararanasan, di ba, Poy? Oo nga. Pero kung ako ang tatanungin, hindi ko talaga kayang itulak sa bingit ng kamatayan ng sarili kong kadugo. Pero hindi rin ibig sabihin nun napapalagpasin ko yung kamalian nila. Kasi iba ang magmahal sa pamilya sa pagtanggap sa kasamaan. Exactly. Ako rin. Hindi ko ibubuwis agad-agad ang pamilya ko. Pero kung kagaya ni Darwin, alam mong may mali at may buhay na maaapektuhan, kailangan mong pumili kung alin ang mas tama, hindi kung alin ang mas madali. At yun yung ginawa ni Darwin. Ang hirap nun. No? Oo. Ang hirap nun. Oo Nilabanan niya lang. Nilabanan niya, hindi lang ang lolo't lola niya, kundi yung takot na baka tuluyan siyang mapahiwalay sa pamilya niyang kinalakihan. Pero pinili niyang ipagtanggol ang mga inosente. At dun mo makikita, Pao, na hindi sukatan ng pagmamahal ang pagiging bulag sa kasamaan. Yes, tama ka dyan. Hindi mo kailangang maging bayani para tumulong. Kailangan mo lang maging tao. At kung hindi mo kayang magsalba, huwag ka namang maging dahilan ng kapahamakan ng iba. Tama! Tumpak! Nako, mahirap pumili sa pagitan ng dugo at dangal. Wow. Pero kung alam mong mali ang ginagawa ng sarili mong pamilya, minsan, ang pagiging makatao ay mas mahalaga pa sa pagiging magkakamag-anak. Kaya Darwin, saludo kami sa'yo. We Kasi pinili mong maging tao kahit pinalaki kang kasama ng mga halimaw. Hanggang dito na lamang ang kwento natin. Hanggang sa susunod na kwentong puno ng kilabot at kabuluhan. Ito ang Aswang Radio, kung saan ang dilim ay may liwanag ding itinuturo. Aswang Radio.